Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Anclair Liberato, Junjun Nesio Bicolano, Yen de la Peña, Joel Docot Nesio Jr., Van Wonders, Grace Ann Reforma, ako si Andrew TV, Jane Meggs, Twisted Tales of the Dark Side, subscribe kayo dyan, AJ Gaming, Tradesomania FX, at sa mga nag-renew ng badge na sina Zarina Micaela Mercado, Daryl Hervera, EMGL, Gadget Fixer PH, Hi I'm Mandy, Erica Shela Vizcara, Jenna Alfonso, Mats De Vera, Helmar Aveno, Jovino Ucab, Gemma De Jesus, Steven Mark Fuentes, Chris Angeli Castro, at sa napakabangis ko na King member na si Joel Due. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Andrea na kapitbahay namin. Taong 2018, Lucena, Quezon. Itong mga panahong ito, kamamatay pa lang ng kapatid ng lola ni Andrea na nakatira din sa Lucena kasama ng lolo at lola niya. Mula pagkabata ni Andrea, natatandaan niya 2 o 3 beses niya lang yun nakita. Kasi hindi naman talaga sa Lucena nakatira yon. Sa Mindanao talaga siya nakatira. Kaya naman lumipat yon sa Lucena kasi namatay yung asawa niya. Tapos wala silang anak. Walang mag-aalaga sa kanya. Kaya naman kinupkup ito ng pamilya ng lola ni Andrea. Lola rin ang tawag ni Andrea sa kapatid ng lola niya. Pero yun nga, ilang beses niya lang yun nakita, kaya hindi rin siya gaano pamilyar sa itsura nun. Tanda ni Andrea, umalis sila nun sa Parañaque, mga bandang 1:00 o 2:00 ng hapon. May mga inasikaso pa kasi yung nanay at tatay niya. At saka, ilang araw naman sila doon, kaya ayos lang. Dumating sila sa Lucena mga bandang 6:00 ng hapon. Mas mabilis pa sana ang biyahe nila kung hindi sila nag-stopover ng ilang beses. Pagdating nila sa bahay ng lolo at lola niya, ang konti ng tao. Parang 6 lang tapos 4 pa doon kamag-anak nila. Agad silang sinalubong nung 2 matanda. Iyak yun ang iyak. Sobrang lungkot kasi ng lola niya nun. Tapos miss na miss pa sila. Ang tagal na rin kasi nung huling punta nila doon eh. Taon na din. Umupo kagad sila sa mga bangko nun. Hindi muna sila sumilip sa kabaong. Marami kasing sumbong yung lolo at lola niya sa tatay niya eh. Kaya nakinig muna sila. Halos ilang oras din silang nakaupo doon. Hindi pa nga nila naaayos yung mga gamit nila eh. Nakabalandra lang sa lapag. Matapos ang usapan, nagpaalam na yung tatay ni Andrea sa mga magulang nito. Ang sabi niya, "Tay, Nay, ayusin lang namin yung mga gamit sa kwarto ha." Ang sabi ng tatay niya, "Sige, 2 kwarto na ang gamitin ninyo. Wala namang natutulog doon pareho. Kumuha na lang kayo ng kumot sa cabinet namin." Malaki kasi ang bahay ng lolo at lola ni Andrea nun. 4 ang kwarto. Alam niyo yung mga bahay ng Kastila noon? Yung puro kahoy tapos maraming mga bintana. Ganon yung style ng bahay nila. Up and down na ganon.
Magkatabi yung kwarto ni Andrea at ng mga magulang niya. Solo lang siya sa kwarto. Yung kwarto kung nasaan siya, merong malaking kama, malaking lumang cabinet sa gilid ng kama, maliit na lamesa para sa patungan ng electric fan, tapos may 2 lampara yung kwarto niya. Pero nasa lapag. Lumang gamit na yon ng lolo at lola niya. Yung kama niya din nun, nababalutan ng kulambo. Matapos nilang maglagay ng mga gamit nila, bumaba sila ulit para kumain at kausapin yung lolo at lola niya. Wala pa ring pumupunta sa kanila para makiramay. Inisip ni Andrea, baka bukas pa lahat pupunta. Kasi pang ilang araw pa lang naman na nakalamay yung kapatid ng lola niya eh. Nakaramdam ng antok si Andrea habang nakikinig sa usapan ng matatanda. Lugi kasi siya sa mga yon. Mga nagkakape yun eh. Siya kasi, gatas lang ang iniinom niya. Gustuhin niya mang mag-milk tea. Walang bilihan doon sa lugar na yon. Medyo dulo na kasi. Nagpaalam siya sa tatay niya na matutulog na siya. Bago pumasok ng kwarto, bilin ng lolo niya sa kanya. Kumuha siya ng kumot sa kwarto nila kasi malamig doon kapag gabi. Kahit nakasarado yung mga bintana, malamig pa rin. Baka ginawin siya. Nakinig lang siya sa lolo niya pero hindi siya kumuha ng kumot. Dahilan niya, nakatodo ang aircon niya sa kwarto niya sa Parañaque. Bakit naman siya giginawin kung electric fan lang naman yung magbibigay hangin sa kanya? Dumiretso na kagad siya sa kwartong tutulugan niya. Higa sa kama, konting cellphone, tapos pumikit na siya. Tama nga yung sinabi ng lolo niya sa kanya. Malamig nga doon. Sa hindi malamang dahilan, ang OA nung lamig ng kwarto niya. Literal na freezer yung pakiramdam niya doon. Nagising si Andrea dahil sa sobrang lamig. Kahit anong pwesto ang gawin niya, hindi talaga siya makatulog. No choice siya. Kailangan niyang kumuha ng kumot. Aantok-antok pa siyang tumayo sa kama niya at naglakad siya papunta sa kwarto nung 2 matanda. Pagbukas niya ng kwarto, napakadilim. Tapos merong nakahiga sa kama. Hindi niya makita kung sino kasi madilim eh. Liwanag lang galing sa labas yung ilaw niya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon sa cabinet. Pagbukas niya ng cabinet, kinapa-kapa niya kung nasaan doon yung kumot. Nang bigla na lang, may narinig siyang inuubo yung nakahiga sa kama. Tinitigan niyang maigi. Nakita niyang mahaba yung buhok tapos puro puti. Inisip niya lola niya. Pagkuha niya ng kumot, dahan-dahan niyang isinarado yung pintuan. Bago pa man din niya masara ng todo, tinawag siya nung nakahiga. Ang sabi nun, siyempre sasagot siya. Lola niya yun eh. Tanong niya, "Bakit po, La?" Binuksan ulit ni Andrea yung pintuan. Habang binubuksan niya yon, ang sabi niya, "La, kinuha ko pala tong kumot ah. Kasi akala ko kaya ko yung lamig sa..."
pagtingin niya sa kama, walang nakahiga doon. Binalot ng kilabot ang buong katawan ni Andrea. Nangatog ang mga tuhod niya at tila ba merong nakaakbay sa kanya nung mga oras na yun. Sa takot niya, tumakbo siya papunta sa kwarto niya. Iniwan niya yung kinuha niyang kumot at pumunta siya sa ibaba ng bahay. Pagdating niya sa baba, kumpleto pa silang lahat na nakaupo doon. Nagmamadaling lumapit si Andrea sa kanila para magsumbong tungkol doon sa nakita niya. Ang sumbong niya, "Lo, nakakita ako ng multo sa kwarto ninyo. Tinawag pa nga ako eh." Natatawang sumagot yung lolo niya ng, Multo! Walang multo dito. Kahit tanungin mo yung tatay mo. Dito lumaki yan. Pero wala namang nakitang multo. Maski mga magulang niya, hindi naniwala sa kanya. Hindi rin kasi talaga naniniwala ang pamilya nila dyan. Dahil sa relihiyon nila. Sa kanila kasi, kapag may ibang entity na nagpaparamdam sa mga buhay, automatic, demonyo na kaagad yun. Hindi sila naniniwala sa mga aswang, engkanto, o multo. Ginawa sa kanya ng tatay niya. Hinawakan siya sa ulo, tapos nagdasal ito ng taimtim. Lahat sila sa bahay nagdasal na din. At ang sabi sa kanya, ikalma niya lang ang sarili niya. Ilang oras ding umupo si Andrea doon. Nagpapalipas siya ng takot. Nakikinig siya sa mga nakakatawang kwentuhan nila. Inantok siya ulit mga bandang 2:00 na ng madaling araw. Hinihintay niya kasing umakyat na rin yung nanay at tatay niya eh. Pero wala. Ando dun pa rin. At saka sa itsura ng mga yun, mukha talagang hindi pa sila matutulog. Kaya naman, mag-isa na lang siyang umakyat. Wala na rin naman sa isip niya yung mga nakita niya eh. Humiga siya ulit sa kama niya at nag-cellphone. Nung hindi na kaya ng mga mata niya, nagtalokbong na siya ng kumot at natulog. Habang unti-unti na siyang nakakatulog, naririnig niya na nagtatawanan pa yung mga nag-uusap sa baba. Nang bigla na lang, may narinig siya na naglalakad pabalik-balik sa kwarto niya. Kahit na antok siya, hindi siya makatulog kasi naiirita siya eh. Pabalik-balik yung naglalakad tapos padabog. Pag-alis niya ng talukbong niya, nakita niya sa may pintuan niya na may naglakad ng mabilis papalabas ng kwarto niya at may bitbit yun na umiilaw. Sinilip niya yung mga lamparang nasa lapag. Kulang ng isa. Malamang lola niya yun. Kaya bumalik na lang ulit siya sa paghiga. Narinig niya na bumukas na yung kwarto ng mga magulang niya. Ibig sabihin nun, natulog na rin sila. Ilang minuto lang ang lumipas, nakatulog na ulit si Andrea. Nagising na lang siya kasi sobra na namang ginaw eh. Di ba natulog nga siya ng nakatalukbong? Pagmulat niya ng mga mata niya, wala na yung kumot niya. Hinanap niya sa kama yung kumot. Kasi kung mawala man sa katawan niya yun, ando dun lang yun sa gilid niya. Kasi di ba, nakabalot ng kulambu yung kama niya. Nakaipit sa ilalim ng kama niya yung kulambu eh. Imposibleng lumusot yun doon. Pero wala.
Wala sa tabi niya yung kumot. Ginaw na siya nung mga oras na yon. Nakita niya sa gilid ng kama niya na may mahabang puting tela. Inisip niya baka nahulog lang yung kumot niya. Inangat na niya yung kulambo para pulutin yung kumot. Kumabaka pa siya sa lapag pero wala siyang mahawakang kumot. Samantalang nakita niyang may telang puti doon eh. Ginawa niya, nilabas niya yung ulo niya para tingnan yung puting tela. Pero wala nga doon. Dala ng kuryosidad, naisipan ni Andrea na sumilip sa ilalim ng kama niya. Pagsilip ni Andrea sa ilalim, tapat na tapat sa mukha niya ang isang mukha ng matanda, nakanganga, at may naririnig siyang parang may nakadagan sa tiyan nun, tapos hirap na hirap siya sa paghinga. Sa sobrang takot nito ni Andrea, napatili siya tapos tumakbo kaagad papalabas ng kwarto. Kinakatok niya yung pintuan ng kwarto ng mga magulang niya pero walang nagbubukas. Ginamitan niya ng puwersa yon para mabuksan. Pagbukas niya, nakita niya na may nakatalikod na nakaupo sa kama habang nagsusuklay ng buhok. Pamilyar kay Andrea yung kulay ng buhok nun. At malamang, yun yung nakita niya sa kwarto ng lolo at lola niya. Unti-unting lumingon sa kanya yung nakaupo. At bumungad kay Andrea ang isang mukha na kamukhang kamukha ng lola niya. Pero nakanganga ito at masama ang titig sa kanya. Takbo kagad si Andrea pababa ng bahay. Nadatnan niyang andudun pa rin silang lahat. Pagharap niya sa mga yon, nagulat yung nanay niya sa itsura niya. Kasi yung buhok niya lahat nakaangat, para siyang nakuryente. Lumapit siya sa tatay niya at yumakap. Iyak siya ng iyak habang nagkukwento sa kanila. Kahit naman magkwento siya, alam niyang walang maniniwala. Para mawala yung takot niya, sinamahan siya ng lola niya sa kwarto niya. Takang-taka naman si Andrea kasi yung kumot nasa kama niya tapos nakatupi ng maayos. Sinabi niya sa lola niya na ginamit niya yon. Imposibleng may tumupi nun. Nang bumulong sa kanya yung lola niya, ang sabi nito, Shhh! Nandito pa kasi yung kapatid ko. Hindi pa tumatawid ang kanyang kaluluwa. Huwag mo na lang sabihin sa kanila na naniniwala ako sa'yo, ha? Pero pareho tayo. Nakikita ko rin yung kapatid ko. At saka, biglang tumigil sa pagsasalita yung lola niya at gumilid yung ulo nito. Nagsabi ito sa kanya ng, huwag kang lilingon sa likod mo, ha? Andiyan dyan siya, oh. Nakatayo. Grabing kilabot ang naramdaman ni Andrea nun. As in, hindi niya maipaliwanag pero parang walang katumbas yung kilabot na yon. Tapos kahit sobrang lamig at nakataas lahat ng balahibo niya, grabing namumuumuo yung pawis sa ulo niya. Ilang segundo ang lumipas,
Kinuha ng lola niya yung kumot na yun at sinabing wag na niyang gagamitin. Yun siguro yung dahilan kung bakit siya sinusundan ng kapatid nito. Gawa ng ang kumot na yun ay ang kumot ni Lola. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe no? Totoo talaga yung ganyan eh. Yung gamit ng namatay na tao. Hanggat hindi lumalagpas ang 40 days ng pagkamatay nila, paniniwala natin to, mananatili sila sa mundo natin. Tapos mas naka-attach sila sa mga gamit na naiwan nila. Halimbawa na lang yung mga paborito nilang damit, upuan, kutsara, plato, baso. Minsan pa nga kapag bata yung kaluluwa, sa manika o mga laruan nila eh. Sobrang legit ng kwento na to. Nakakatakot talaga. Pero dagdag ko lang hindi na nagtagal sila Andrea doon sa bahay na yon. Matapos din ang gabing yon, kinaumagahan umuwi rin kaagad sila. Laking pasasalamat na lang niya kasi may emergency meeting yung tatay niya at kailangan siya doon. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.